Nakakalungkot isipin na para na siyang water world. La ilaha illallah. Nakakalungkot, no, sa nangyari sa bansa natin ngayon. Napabayaan yung isang bayan na nalugmok sa tubig. Kung naniniwala ka kay Jesus Christ, dapat ang kilalanin mo yung Diyos na tinuturo niya na dapat sambahin. Sino yun? La ilaha illallah. Ano nangyari? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mashallah, tabarakallah. Nahatid ko na si Mrs. dito sa Anytime Laundry. So now, time check, 8:04. So, biyahe tayo papuntang Kalumpit, Bulacan dahil mga pinsan ko nag-PM at tumawag sa akin at binalita na meron tayong pumanaw na isang kamag-anakan at ito yung pinakamalapit din sa ating mga puso dahil katotohanan na sinabi natin tagapaglika na tatanungin niya tayo kung ano yung naging ugnayan natin bilang magkamag-anak o pakikipag-ugnayan natin sa kanila. So malinaw na kahit hindi sila Muslim, marapat na tayo dumalaw at makiramay, makidalamhati sa kanilang nararamdaman. So, ganun ang pwede natin gawin. Bagamat, siyempre, alam naman natin na may limitasyon tayo ay hindi tayo dapat sumama sa anumang ritual o gawain nilang pang pananampalataya. So, samahan niyo ako mga kasamutsari dahil hindi rin tayo makakatakbo ng matulin dahil medyo pudpud na yung gulong natin. So, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, naggabayan tayo at ilayo sa kapahamakan at iligtas 10 ng mga makakasalubong, makakasabay natin sa lansangan. So, inshallah, samahan niyo ako mga kasamutsari. Bismillah. Andito na tayo sa EDSA. And then exit tayo sa may monumento. Papasok tayo ng Marcos Highway, inshallah. Tapos sa medyo makulimlim ang panahon, nakakalungkot, wala tayong baong kapote. Yun lang. Inshallah wag magtuloy ang ulan para makarating tayo ng maayos. Kung hindi, stopover talaga tayo nito kasi papatila tayo ng buhos ang ulan. And of course, hindi natin kayang sagupain basta-basta ng matulin dahil nga manipis na ang ating gulong. Umambon na. So, much better siguro tatanggalin natin tong gloves natin kasi pag nabasa mas lalong mabababad. Pag ganitong yung pagkabasa ng kalsada, yung bago pa lang, so ingat-ingat kasi yung mga grasa-grasa niyan bago pa lang, di pa nahuhugasan masyado, no? So umaangat, so yun yung magiging cost ng pagiging madulas ng kalsada. So ingat, tapos dahan-dahan na lang, inshallah. Sa kagaya natin may manipis na yung gulong, so dapat talaga doble ingat at hindi mo inaalis sa isip mo yan. Huwag kang bira ng bira. Uy, ayun na sinasabi natin, madulas ang daan. Allahumma musta'an. Aksidente, la ilaha illallah. Ano nangyari? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tulungan natin yun. La kami. Tayo natin, brother. Okay lang, Brad. Okay lang, Brad. Ano nangyari? Okay na po. Sige, sige. Dahan-dahan. Okay lang, brother. Okay lang. Walang damage. So, yun sinasabi natin, oh. Ang disgrasya. Madalas ang daan. Especially dito, yung mga mapintura. Allahu Akbar. Ingat, brother! Sabay pa sila talagang tumumba both side pero hindi naman sila nagbanggaan. Doon lang sa may pinakaguhit ng kalsada, itong kagaya ng puti, doon sila nadulas kasi nga basa. Claridel, oh, tas Pamalolos, U-turn tayo doon. Yun, oh. Dito tayo madalas na liligaw So, kung ngayon, pasok tayo rito.
mga ano man ano, umuwi kami ng Kalumpit dati. Ito yung pinakasikat na corner eh. Diyan ka mamimili ng mga iba-ibang klaseng halaman. Tapos, ibang klase ng pakiramdam noon pag nagbas ka. Tapos, sa mga terminal kakain ka sa ganyan. Papasok na tayo ng Bulacan. Lungsod ng Malolos. Lalawigan ng Bulacan. Yes. Malolos na tayo. Lapit-lapit na inshallah. Malolos Robinson. Time check 9:40, nasa Malolos na tayo. Alhamdulillah. Papasok na tayo ng Kalumpit mga kasamot sari. Yan o, welcome to Kalumpit. Alhamdulillah, malapit na inshallah. Makakarating na tayo Kalumpit. Ito mga 6 kilometers na lang pa Kalumpit, Bulacan. So malapit-lapit na tayo. Actually, laki ng development ng Bulacan. Problema, mamaya pakita ko sa inyo no, yung lugar namin sa Kalumpit. Dati pag umuwi ako ng Bulacan, kami ng pamilya ko, ay makikita mo yung paligid, ginintuang palayan. Pero sa ngayon, nakakalungkot isipin na para na siyang water world. La ilaha illallah. Nakakalungkot no, sa nangyari sa bansa natin ngayon. Napabayaan yung isang bayan na nalugmok sa tubig. Pero takda ito ng ating tagapaglikha, pero dapat meron tayong matutunan. So sa pagpili ng namumuno, dapat talaga ay nakikita natin na kung meron ba silang ginagawang paraan o hinayaan na lang ito. Subhanallah, ang tagal na eh. Makikita nyo konting ulan, baha, malalim, tapos hindi na umuulan pero parang kang nasa water world. Inshallah maipakita ko sa inyo mamaya. Pasadahan natin ng drone. So yan, dito tayo sa aming lugar sa Kalumpit. Ito yung isa sa sementeryo. Kaliwa tayo dito. So pasok tayo dito mga samut-sari. Allahu Akbar. Dito halos magkakamag-anak na rin yung mga nakatira. Pero siyempre sa paglipas ng panahon ay marami na rin na bago. Siyempre mga napangasawa na ng mga pinsan-pinsanin ko. So dito na rin sila. So yan, pamahalaang bayan ng Kalumpit. So dito tuloy na tayo mga kasamot-sari. Masya Allah. Meron pandesal. Eto, malulungkot ka talaga dahil nung panahon ng mga 1980s, 90s, palayan to na pag dumadaan kami dito ng father ko, talagang pala mo, ani mo ginto. Dahil talaga sa kulay nila, no? Tapos nandiyan yung mga palay, binibilad. Allahu Akbar. Now, iba, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ay iba na ang nangyari. Hindi ko lang alam kung ngayon ay okay siya. Kasi last time na pumunta ako rito, last siguro ilang buwan nakalipas, ay puro tubigan yun. Parang yan, oh, nakikita nyo. Allahu Akbar. Samantalang dati ay puro palay yan. Nakikita nyo, kulay green. Panahon ng anihan, makikita nyo yung kulay niya, ikala mo ginto. Napakayaman. Allahu Akbar.
Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. So, dito nailibing yung tiyo ko. At dito rin alam ko ililibing yung ating pinsan sa Zion Memorial. So ito yung sinasabi ko mga kasamot-sari. Mapapansin nyo nasa kaliwa natin. Kala mo may isla nasa gitna. Allahu Akbar. Kabilaan makikita nyo yung tubig. Kita nyo yun. Tapos dito ang lawak na dating palayan. Isipin nyo nangyari, di ba? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sarap sana paliparan to, no? Para makita natin yung sitwasyon. Tignan ko nga, hanap tayo mapupestuhan. La ilaha illallah. Sipin yan. Siguro dito tayo. So, palipad tayo ng drone. Inshallah. Ano ba ito? Kuryente? So yan, tuloy na tayo mga kasamot-sari. Nakita nyo naman, part lang yan ng area na to, no? Pero sa may bandang dulo pa, puro ganyan na yung makikita nyo. Di ba nakakalungkot? Isipin mo na nung bata ka, pupunta ka ay puro palayan. Ngayon, ito na naging sitwasyon ng lugar ng Kalumpit, Bulacan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. And ang habang tubigan niya nangyari, parang water world ang lugar na to. So makikita niyo yung bahay na yun, no? So Allahu Akbar. Nakikita niyo mga kasamot-sari, magaya yung bahay na yan, no? Allahu Akbar. Di ba? Kita niyo naman siguro ay talagang punong-puno ng tubig. Magaya doon, no? Kita nyo isa doon, nasa gitna. Wala na. Yan ang patunay na dating ang lugar na to ay dating mabiyaya sa mga palay at bigas. Allahu Akbar. So kung akalain mo ay yan ay halaman, pero pag tinungkab mo yan, tubig yan mga kasamot-sari. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. So, naging ganyan ang itsura niya. Lawak, no? Mapapabuntong hininga ka na lang sa nangyayari at sa sitwasyon ng Kalumpit, Bulacan. Ayan, no? Ito yung bahay. Yun yung bahay nasa gitna ng tubig. La ilaha illallah. So on choices, itaas mo ng ganyan yung bahay mo. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun.
Sarap sana ganun ng documentary to, pero sino ba naman naawayin natin? Hindi natin alam ang dahilan at punot dulo. Pero nagtataka lang tayo, siyempre. Pakalaki, no? Ang laking problema na yung gobyerno nito, yung namamahala rito, gobernador, yung mayor, mahihirapan sa solusyon. Naging kita nyo naman. Dating pala yan, ngayon nagkaroon na ng ganyan. So, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. So, para siyang water wall, di ba? And ang mga tao ngayon, imbis na magsasaka, habi na nila nagpi-fishing. Ayan. Di ba? Allahu Akbar. So, yun yung bahay, yung kikita nyo. Nasa gitna ng tubig. Allahu Akbar. Yun pa, oh. Yun ang pinaka, babangkayin nila yan para makapunta lang dito. So, naging water world talaga. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kawawa. Di ko lubos maisip, no? Paano ang sitwasyon ng mga taong may bahay na gano'n lupain? Tapos isipin mo, ano nangyari? Pinundar mo, ayun, no? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Parang nagkaroon ng isla. Ayun, no? Parang may isla sa gitna. Haba, no, mga kasamot-sari. Yung eskwelahan, nasa gitna na ng tubigan. La ilaha illallah. Kawawa yung mga estudyante. Siyempre, yung pundasyon nun, di mo masabi kung lumalambot ba yan o ano na nangyayari sa ilalim. So yun, time check, 9:20, na-stuck naman tayo rito. So, pero malapit-lapit na tayo, inshallah. So, tuloy na tayo mga kasamot-sari. Eto na, dito last time yung tiyongin ko. Ito yung mga bahay ng pipinsanin ko rito. Ito, inshallah. Ito naman si Kuya Manuel. Ikaw pala yan. Ayun. Iniisip mo kung sino. Ano pa kanina? Mukhang vlogger ka ako ah. Ayun, ito si Kuya Manuel at si Ate Marina. So, yung bahay sa likod, yan yung bahay ni Ate Marie. Tapos, ito yung bahay ng mga lola ko at ng lolo ko. Dito kami lumaki. Ito yung tinatawag na lumang bahay. Pero ngayon, upgraded na. Bago na, no? Pasok na tayo dun sa kung saan na nakaburol yung pinsan ko. Sa bahay lang siya binurol. So, ito si Kaka Burning ng aking pinsan. Pasok tayo. Ito mga kasamot-sari, ito yung pinsan ko na hello po. So yun, at malayo man pero pinilit natin. Ako lang kasi may trabaho si ayun, ito yung pinsan ko na Allahu Akbar. Naging Muslim ako, marami nagtataka, oh, tadi ang dami ng asawa. Sabi ko, hindi.
Nung sa Islam kasi, pinahintulutan, hindi siya obligado. Kaya lang, may obligasyon. Sabi ng Diyos, pinahintulutan kayo mag-asawa dalawa, tatlo, hanggang apat. Hanggang apat. Pero sabi ng Diyos, kung hindi ka magiging pantay, patas sa lahat ng bagay, mas mabuting isa. 100%. Mateo 15, talatang 14, katotohanan sinugo ko para sa mga nangaligaw na tupa sa bayan ng Israel lamang. Hindi ka taga-Israel, di ba? O paano ka maliligtas? Hindi magsisinungaling yung Bible. Ang problema, hindi tinuturo ng pastor, ng pare, never. Kasi pag nalaman niyang talata na yun, mag-isip ka. Ako, nag-isip nun nung mabasa ko. Oh, bakit nga? Kung yung tao na yun, kausap ni Jesus Christ, hindi niya yun niligtas, what more pa tayo? Pero dahil sa habag ni Jesus Christ, sabi niya sa babae, umuwi ka na, yung anak mo magaling na. Pero ba't kailangan niya sabihin yun, yung words na yun? Kasi nga hindi siya sinugo para sa sangkatauhan. Ay, hindi po. Fasting. Fasting nga po. Ayaw na. Hindi ka nakakain. Dry fasting. Fasting nga pa, fasting. Fasting. Kung paano si Prophet Jesus nag-fasting, ganun din 30 kami. days? 30 days? 30 days. Dry fasting? O, si Jesus Christ, yung pag sa, parang sabihin natin, siya nagtuturo na nag-iisang Diyos lang. Kahit sa Bible, pag tinignan mo yan sa Bible, sabi niya, ang makilala kang tunay na nag-iisang Diyos, at ako sa Jesus na yung sinugo. Yun ang pagpapakilala niya sa Bible. Pero the reason why, ba't naligaw yung iba, kasi kinilala na si Jesus Christ na Diyos. Kasi, nung dinala siya kay Poncio Pilato, di ba? Sabi ng mga saserdote at Pariseo, hatulan mo si Jesus, siya daw Diyos, anak ng Diyos, Diyos na nagkatawan tao. Kaya si Poncio Pilato, tinanong si Jesus Christ. Sabi niya nga, ikaw ba'y Diyos, anak ng Diyos, Diyos na nagkatawan tao? Sagot ni Jesus Christ, bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na anak ng tao na nagsasabi ng salita na narinig ko sa Diyos? So Jesus, hindi niya kiniklaim na siya anak ng Diyos, Diyos na nagkatawan tao. Sabi yan, totoong reliyon, pananampalataya, never yan binago. From Adam to Prophet Jesus, never na bago yun. Ano yun, teaching nila? Sumamba ka lang sa nag-iisang Diyos. Wala nang iba. Kasi kinamumuyan ng Diyos. Sabi ng Diyos po, di ba? Mahalin mo siya, unang utos. Mahalin mo siya ng buong mong lakas. Pangalawang utos, huwag kang sasamba sa larawang inanyuan o gawa ng kamay ng tao. Sa langit, sa lupa, at sa pagitan nito, kailanman hindi ko kayo mapapatawad dahil ako ang Diyos niyong mapalabugnuin. Matindi pa sa selos. Pag sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sa anito, sabi ng Diyos, hindi ka makakapasok sa parin. Hindi ka naniniwala din sa simbahan. Yung simbahan, bahay na lang yun. Pero yung mga nasa loob na ribulto, hindi siya. Kasi isipin nyo, maraming naniniwalang Diyos. Pero sino-sino mga Diyos yan? May Diyos na Nazareno, may Black Nazarene, may puting Nazareno. Kung ano-anong kulay yan. Pag Chinese yung Jesus Christ, singkit. Pag Indiano yung Jesus Christ, mukhang Indiano. Pag Amerikano, blue yung mata, gold. So, sino yung Jesus Christ yan? Di ba po? Kung pag-aaralan natin, may Jesus Christ na, may Santo Niño pa. Ay, sino? Di ba, may Santo Niño. May Santo Niño. Kilala mo yung Santo Niño? Sino yan? Santo Niño. Yung Santo Niño yun. Sino yun? Di ba? Aabutan tayo. Yung Santo Niño na yun, yun yung Jesus Christ na maliit nung bata pa. Pero may Jesus Christ na malaki, napako na nga eh. Ba't hindi ka na lang dun tumawag? Ba't kailangan pa sa maliit? Okay. Tuloy lang po. Vlog ba yan? Vlog. Vlogger po kayo? Blagag lang po. Shout out po! So yun, mga kasamot sari, punta kami dun sa kubo nila Joy. Ayan, dito na tayo mag-stay. Tapos mga after ng fasting ko, punta na tayo dun sa
naging transportasyon nila rito pagka tag-ulan o malakas ang ulan, bangka na. Siyempre part niyan, yung mga nagpa-project, yung mga ghost project, hanggang ngayon ghost pa rin. Ayan, sitwasyon mga kasamot-sari. Pero sa akin, sabi ko, sa ganito, sanayan lang din. Yan, dapat kaya kami sa ano, dito kami fitness. Ayun, dito na tayo. Ayo. So ito yung kubo ngayon. Parang hindi ata kubo ha. Masyadong ang ganda. Ang bato. Kaya babi, totoo, dati kubo to. Aha. Ayusin ko lang yung bigaan na. Sige. So ako, in-expect ko, kubo talaga. Allahu Akbar. Pero bato. Alhamdulillah. So mas maganda pa to sa bahay ko. Kasi sa amin, luma na. Kahoy lang. Repair. Pero alhamdulillah. So dito tayo magpapahinga, pansamantala. Kasi, syempre busy ron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Mashallah. Palipad tayo ng drone para makita nyo kung ano yung nasa paligid natin. Inshallah. So, 3, 2, 1. medyo mahangin. Subject starts moving. Mashallah, tabarakallah, hindi na ako nakasama sa libing ng aking pinsan dahil sa isang kadahilanan. Allahu Akbar. Subhanallah. Pero masasabi ko na bagamat na sa ganitong sitwasyon lang kami nagkita-kita at nagkadaupang palad, pero may dala-dala itong biyaya at barakat. Dahil sinabi ng ating tagapaglikha, iligtas mo ang sarili mo sa apoy ng impyerno at pagkatapos mo iligtas ang iyong sarili, iligtas mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya naman nagsisikap tayo na maiparating sa kanila ang tunay na aral ng Islam. At alhamdulillah, at sa ganung maiksing panahon, nakapakinig sila ng ating mensahe. Allahu Akbar. So, sa mga kababayan natin dyan, na mga Kristiyano, at anumang sekta ng paniniwala, kung sakali man may mga kamag-anak kayo na yumakap sa Islam, ay huwag niyo isipin na tinalikuran namin si Prophet Jesus, peace be upon him. Ngunit ang katotohanan, mas lalo namin siyang nakilala at minahal at sinunod ang kanyang mga katawan. So paano mga kasamot-sari, dito ko natatapusin ang ating video. Kung kayo nasa Facebook ngayon, pakipollow po ang ating page. And kung kayo ay nanonood sa YouTube, syempre, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na po yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na aking i-upload. Hanggang sa muli, salam!